Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Pagbasa mula sa Mga Ngaral, Kabanata 5, talata 13 hanggang 19. May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya, at ang mga yamang iyon ay nawawala sa isang masamang pakikipagsapalaran, at kahit na sila'y magulang ng mga anak, walang naiwan sa kanilang mga kamay. Kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis, hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito man ay isang malubhang kasamaan. Kung paano siya dumating ay gayon siya aalis, at anong pakinabang mayroon siya na gumagawa siya para sa hangin, na lahat naman ng mga araw niya ay ginugol niya sa kadiliman at kalungkutan, sa maraming pagkainis, pagkakasakit, at pagsisisi. Ito ang aking nakita na mabuti. Nararapat na kumain, uminom at magalak sa lahat ng kanyang pinagpaguran na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw, sa lahat ng kakaunting araw ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang kapalaran. Gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian, at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito, at tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod. Ito'y kaloob ng Diyos. Magpasyang maging pagpapala. May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Ikaw ay aking pagpapalain, at ikaw ay magiging isang pagpapala." Huwag matakot na tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos. Ang katakutan mo ay ang tuksong sarilinin ang mga ito. Pinagpapala ka ng Diyos dahil ibig niya na ikaw ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. Kung sinasarili mo ang mga bigay sa iyo ng Diyos, ikaw ay sumusuway sa kanyang kalooban. Ang mga kaloob na iyong sinarili ay iingatan mo sa iyong ikapapahamak. Kung ang mga ito ay padadaluyin mo, ikaw ay kakain, iinom at magagalak, sapagkat habang pinagpapala mo ang iba, ang Diyos ay hindi titigil sa pagpapala sa iyo upang ikaw ay patuloy na maging pagpapala sa iba. Pagbasa mula sa mga awit. Awit 119, talata 9 hanggang 16. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanyang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patutuo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo, at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Paano magiging pagpapala? Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patutuo, gaya ng lahat ng kayamanan. Si Abraham ay naging pagpapala dahil siya ay sumampalataya sa Diyos. Siya ay sumampalataya dahil dininig niya ang lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos. Ang salmista ay nagalak sa daan ng mga patutuo ng Diyos.
Sinabi niya ang sukat ng kanyang kagalakan, gaya ng lahat ng kayamanan. Pahalagahan at gawin ang salita ng Diyos higit sa lahat ng pagpapalang hangad mo. Ihinahayag niya sa kanyang salita ang paraan kung paano mo padadaluyin ang mga bigay niya sa iyo upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. Pagbasa mula sa Hebreyo, Kabanata 4, talata 1 hanggang 7. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahang iyon, gaya ng sinabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa sa aking pagkagalit, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa niya mula nang itatag ang sanlibutan ay natapos na. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw. At nagpahinga ang Diyos ng 7 araw sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon, at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway, siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi nung una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sumampalataya sa Diyos. Tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahang iyon. Ipinangako ng Diyos sa Israel na dadalhin niya sila sa lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. Ang tinatawag na kapahingahan ay ang pananahan sa lupang pangako. Doon ay wala ni anumang kakapusan. Ito ay pamamahinga sa Diyos ng lahat ng biyaya. Makakapasok doon tangi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit na ang lupang pangako ay para sa lahat ng Israelita, marami ang hindi nakarating doon dahil hindi sila sumampalataya. Ang lahat ay inaanyayahan ng Diyos na pumasok sa kanyang kapahingahan. Tugunin ang paanyaya sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos na nag-aanyaya. Ang sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahang iyon. Ang mabuting balita ayon kay Marcos, Kabanata 10, talata 23 hanggang 31. At pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, sa mga tao ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo.
Sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga bukid, dahil sa akin at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, at mga bukid na may mga pag-uusig, at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli, at ang huli ay mauuna." Pumasok sa butas ng karayom. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Noong panahong iyon, ang lungsod ay posibleng lusubin ng mga tulisan kung gabi. Upang mapigilan ito, ang lahat ng pintuan ay isinasara at isang makitid na pintuan lamang ang maaaring buksan kung may kakatok. Dahil sa liit ng pintuang ito ay tinawag na butas ng karayom. Tanging isang kamelyo lamang ang maaaring dumaan dito. Kung may papasok, bababa ang sakay at aalisin sa kamelyo ang lahat ng karga-karga nito. Tanging sa paraang ito makakapasok sa makitid na pintuan. Ang mga mayaman na ayaw bumitiw sa kanilang kayamanan ay mahihirapang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Walang makapaglilingkod sa 2 Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan." Pansinin ang salitang mahihirapan. Ibig sabihin, posible sa Diyos na papasukin ang mayaman. Sinabi ng Panginoong Hesus, sa mga tao ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ang halimbawa ng mga apostol. Sinabi ni Apostol Pedro sa Panginoong Hesus, "Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Hindi sinabi ng Panginoon na dahil ginawa nila iyon, sila ay magsisimula ng maging maralita. Ito ang sinabi niya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig, at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli, at ang huli ay mauuna." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko."
Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.